Paki-explain nga yung type A, Kuya Earl. Type A po Hindi ko ay rin pala female. alam. Bago ako umalis, the week bago ako umalis, parang halos nagsisigawan sila dun sa office, muntik magsuntukan, ganyan. I-humiliate ka sa harapan ng team during a meeting. Tapos, pag i-end niya yung meeting, ipagpipray ka na, ay, ipagpipray kita. Happy Friday and Happy New Year. Kasi ito yung first book club natin of the year. So technically, Happy New Year pa rin. Woo! Welcome to 2025! Welcome to 5, 4, Charis. Pero hindi, March na po. Huwag po kayo ma-shock. Ganun talaga minsan, alam mo yun, nadadala ka sa buhay, sa agos ng buhay. Tapos pag mulat mo one day, March na pala. Sa nagdaan yung January tsaka February, di ba? Ganun. But anyway, we're here and we're strong. And ang dami natin today. Wait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sana ganito tayo karami palagi. Ang dami natin today. So, Edge, picture mo na lang tayo. Like sa recording. Para naman, 1, 2, 3, smile. Napicturean niya na? Okay na? Smile kayo, wait lang. 1, 2, 3, smile! Ay, isa pa, next pose. Next pose. Next pose. Model. Okay na, dyan na. Marami na to. Okay. Sorry po. Hindi po kasi ako best in picture. But anyway, going back to the heart of music, ayun nga, today we start a new book as we start the year. Kasi nga, ito pala yung first natin. And we will start the year. We will tackle the first few, I cannot say chapters kasi parang kinat niya yung kwento niya eh. Yung may kwento si Kuya eh. So, i-cover natin yung intro, fable, and up until the part 1. So, baka, nung binabasa ko siya, sabi ko, parang kulang kung part 1 lang yung babasahin namin. Tapos, tinignan ko yung part 2. Parang ang dami ng part 2. Buti na lang hanggang part 1 lang tayo today. So, let me share my screen. Ayan, wait. Ano yung screen? Wait lang. Kailangan lang akong tanggalin sa screen. Baka ma-iskandalo kayo. Okay. There you go. Let's go. Ayan. Okay. Let me know kung kita nyo na po. Let's go, Gamma. Kita. Okay. So, we would like to thank Gamma for making this possible. Kung makikita nyo, last edited 43 minutes ago. Ganon tayo ka, like, wow, ganon. Agad-agad. Walang isip-isip, go, gawa. Pero this is a short one kasi nung binasa ko din yung intro hanggang part 1, I think mas gusto kong marinig yung mga yung feedback nyo about the part 1 and ano yung naging background or naging setting nung fable for this book. So, let's start with with the introduction and the fable. So, ang sabi kasi dito, full screen ba ako? Full screen. Yan. That's better. Thank you. Wait lang, one more time. One more time. Bogs, ayan. Okay, better. So, for the introduction, konti lang yung, very maiksi lang siya, kaya nakakatawa. And one thing na tumatak sa akin dito sa introduction is, sabi, teamwork remains the ultimate competitive advantage. Both because it is so powerful and so rare. So sabi, parang kapag daw nagkakaroon siya ng speaking engagements or he gets the opportunity to talk to CEOs, executives, leaders, parang kapag sinasabi niya how important teamwork is, they nod their head in approval na oo, it's true. Pero at the same time, parang it's very rare na parang not everyone
can foster or create a very dynamic or succinct na team. Dami ko ginamit mga English words doon. Tandaan niyo yun. May quiz mamaya. So yun nga, sabi dito, the fact remains that teams, because they are made up of imperfect human beings, are inherently dysfunctional. So, hindi siya parang, kung tingin nyo yung team natin right now, I think, mas gusto ko yung journey natin for this book would be more of introspective. Since we are a team. We are part practical yung approach. Oo. Yes. Agad, ngayon na agad. Ngayon na natin yung Lapagan. Okay, ready mga puso niyo. Apply na natin to ngayon. Pero yun nga, di ba? Parang, parang every human is imperfect. Unless favorite kayo ni God, sige, ikaw na perfect. Pero yun nga, every human is imperfect. Meron tayong flaws, meron tayong weaknesses, meron tayong mga, sabihin ko sana blind eye. Pero, ano yun? Blind curve. Guys, tulungan niyo ako. Blind spot. As a driver. Blind spots. Ayan. So, meron tayong mga blind spots and not everything kaya natin i-cover or kaya natin saluhin for the team. So, kapag nag-join ng mga people na imperfect, may dysfunction talaga. Pero the good thing here is kahit imperfect ang humans and inherently dysfunctional yung mga nabubuo nating teams, we can definitely build a strong team that is very, very simple lang daw and also very, very possible. But it is painfully difficult because kapag daw nagbubuo tayo ng team, it's much more of looking like it's one unit. Like tao din talaga yung mismong team that is comprised of people. And we have to understand and accept yung flaws ng isa't isa. Na hindi, I can change her, I can change him. Hindi, we have to accept the flaws. Ganon. And sabi nila dito, success comes only for those groups that overcome the all too human behavioral tendencies that corrupt teams and breed dysfunctional politics within the team. Ayan. Ay, within them. O, tama. Okay. So, let's start with the fable or with the story. And kung nabasa nyo yun, ito yung 5 dysfunctions ba? Okay. Yung 5 dysfunctions, andito po yun. Pero kailangan ko pong, yung nakalagay kasi yung sinishare ko sa inyo, that's the key points or the highlights. Actually, that's the parang ultimate na kabaliktaran ng dysfunction. Okay. So we have absence of trust, fear of conflict, lack of commitment, avoidance of accountability, and inattention to results. So for us to have a good and cohesive team, we have to trust, to be able to face and resolve conflict, to give your commitment and be accountable sa actions and sa decisions mo. And ultimately, to be attentive sa results and to focus at some point sa results din. Tapos na pala natin yung isang book. Oo. Okay. Thank you, guys. Thank you, guys. See you next Friday. Bye-bye. Na-cover na yung 5. Hindi, pero kasi the reason why nilagay ko to, Okay. kasi I would like to ask, lalo na sa mga nakabasa, doon sa mga hindi po nakabasa, wag po kayo ma-pressure, okay lang yun. Pero gusto ko lang tanongin, kasi di ba parang doon sa part 1, diniscuss yung mga pagkakaiba ng mga tao, strengths and weaknesses nila, ganyan-ganyan. And mga bata, gusto kong tulungan nyo ko i-identify kung ano-ano ang meron sa kanila. So, 'di ba kasi si Catherine, nung pumasok siya sa team, ang feel nung staff, tawag kasi the staff, yung executive team, ang feel nila is hindi siya culturally fit. Kasi she's old, and background-wise, wala siya sa tech, nasa manufacturing siya. And at the same time, parang yung experience and yung caliber na hinahanap nila ay wala kay Catherine. And isa pa pong background kasi po yung the staff or yung executive team, mga top executives po ito.
As in, the best of the best sa mga fields na meron sila. So parang nabanggit nga doon na sino yun yung marketing? Si Mikey. Mikey daw is a brand building genius. Pero sa Decision Tech, parang wala siya ma-produce na genius in creating a strong marketing for the team. Lagi niyang kino-compare na doon sa dati kong trabaho, ganto kami gumalaw ba't dito hindi ganun? Pero walang action, walang nangyayari. So let's identify, guys, kung ano-ano yung mga lacking doon sa key characters sa story or sa fable sa libro. So start tayo with Jeff. Si Jeff yung former CEO na pinalitan ni Catherine. Okay, sa mga nakapagbasa po, ano po sa tingin nyo yung isa sa mga dysfunction na pinoposes ni Jeff? So again, that's kabaliktaran lang ng diagram ko absence of trust, fear of conflict, lack of commitment, avoidance of accountability, and inattention to results. Sino yung mga nagbasa? Bilis, may quiz na to. Parang may spill ko yung results tsaka accountability yung wala kay Jeff. Yes. Ano sinabi niya? Ano daw yung strength niya saka? Si Jeff kasi ang strength niya comes with Si Jeff yung nag-step down na CEO. Tama? Ano daw yung strength niya saka weakness? So yung strength niya is very type A si Jeff. When it comes to parang na-describe nga dito na kapag may meeting siya, pinapublish niya yung agenda ng meeting niya before the meeting happens. And then, meron siyang detailed minutes afterwards. Tapos, fina-follow niya talaga yung schedule. As in, to the T. Ganun yung level of detail and type A ni Kuya Jeff. So, si Jeff ay EA ng sarili niya. Oo, EA siya ng self niya. At magaling siyang project manager. May tanong po ako. Ay, naku, maganda yan. I'll go. May tanong. Ano po yung type A? Yun. Hindi B. Alam mo yun, sa A, B, C, A. Yung unang letra sa alphabet. Ano ba yan? Ay, nagalit. Paki-explain nga yung type A, Kuya Earl. Type A po Hindi ko rin pala alam. Anal, as in, sobrang taas ng attention mo to detail. Sa psychology, di ba? Sa introduction to psychology. Okay. Sabi ni Google, mga may anal fixation. Definition of type A, pertaining to a pattern or behavior characterized by competitiveness, sense of urgency, impatience, perfectionism, assertiveness, with associated increase of heart disease, diabetes yata. Parang diabetes ata lang yan parang ibang doktor yata sa type A. Kasi psychology, diabetes yata. Maling doktor. Tama naman doon sa first part, except dun sa heart, yun nga. So, kapag type A ka, may chance ka maputulan ng paa. Kapag alam mo yun, hindi ka okay. Laging stress kasi nga sila yung very organized. Very A for anal, di ba? Anal fixation. Tayo lang nun. Yun yung anal fixation lang. Yun yung mga napati-train ng bata. Taray, potty. Ay, so huhukayin natin yung psychology behind. So tatanungin natin isa-isa, napati-train ka ba ng bata ka? Oo. What does Ay, hindi po. Sabi ng nanay ko, dun lang ako sa damuhan, Gina. Ganon? Rigidly organized. Perfectionist yon. Rigidly organized perfectionist. Ito yung mga nag-organize ng ng reunion pag high school or ng reunion sa family nyo. Sila very organized to a fault minsan. So, rigidly organized and perfectionist. Sabi nga rin, si Jeff din daw, ang strength niya ay sa venture capital and recruiting. So siya yung nag-attract ng initial money for the company and ng executives. Kasi again, yung sinasabing the staff, yung executive team ng Decision Tech, they are top executives of their industry or of their caliber or of their roles. And si Jeff yung naka-attract sa mga tao na to actually transfer to Decision Tech.
So very very magaling siya sa ginagawa niya. However, yung execution and follow through yung nagfo-fall kay Jeff. Yung sinasabi ni Kuya Earl na lack of accountability and inattention to results. Yun. So, next po, si Mikey, yung branding genius. Sino ba nagbasa? Ate Eloy. Ano strengths ni Mikey? Akala ko nasa page 313 na ako. Baka mas feel ko yung ibang chapter. Wag ka. Sino ba boy nagbasa? Ate, nakapagbasa ka ba? Si Edge yung nagtataas ng kamay. Edge, go! Ito na tapos. Go si Edge. Sa akin po, I feel Mikey is lack of trust sa people. Kasi ang palagi niyang na-focus is yung kanyang sarili. Tapos, what she feels or what Mikey feels is parang the best na siya. Tapos, so for the task na i-delegate dapat, sa kanya, sa sarili niya na lang ginagawa. Kasi hindi niya maisip or ma-visualize na kayang gawin ng mga teammates niya. Kasi parang feeling niya, siya lang yung ano doon. Siya lang yung kayang gumawa ng task. Hindi niya kaya pagkatiwala sa iba. Kaso lang hindi niya ma-execute. Kasi busy siya. Okay. Sounds family. Ano naman yung strengths ni Mikey, be? Ano po? Hindi siya, sa conflict po, hindi siya natatakot Hindi siya takot sa conflict. Mag-create ng conflict. Pero with her lacking of trust, hindi niya na-initiate yung sabihin niya mag-create ng conflict. Kasi part ng sa book is dapat kasi kapag na-establish mo yung trust, hindi ka matatakot mag-ano ng conflict. Para lang. Hindi ka matatakot with trust sa team members mo. Hindi ka matatakot na mag-raise ng ideas mo, which will create conflict. Tapos, ayun po. Tapos, sunod-sunod na yan. Kaya, hindi ka rin po gusto ituloy kasi baka mas feel ka rin yung content. Okay, baka iba na yung maging bugso ng damdamin mo, no? Masyadong close ako. Wait lang ha. Bago natin ituloy, ilan sila? So we have Mikey, Jeff, Martin, JR, Carlos, Jan, and me. Carlos, Jan. Ito. Jan. Walo. Okay. Before tayo mag-proceed dun sa ibang mga persona dun sa story, gusto ko lang siguro at tanongin or get the 2 cents from everybody. Kasi yung statement na teamwork is parang yun yung key, di ba? Teamwork is the key to success. Ito yung para sa success ka. Kailangan mo ng teamwork in any team. Pero it says that it's very rare. So I want to siguro kung ano yung take nyo doon about teamwork and what is your personal experience with teamwork. So start na ako. Gusto ko yung analogy na, for example, parang rowing team kayo when it comes to teamwork. Now, it's very crucial na you lead the team or the team works in a way that they're rowing in the same direction. Kasi imagine niyo kung yung isa papunta dito, isa pa kanan, isa pa kaliwa, hindi mag-move yung boat. So kung race yun, nandun lang kayo sa isang location or iikot kayo or hindi paliko-liko yung daan nyo. Pero if you are rowing in the same direction, mabilis nyong ma-hit yung destination. And I think the reason it's very rare is because una, sabi ko nga, mas madaling maging manufacturing kasi product lang yung i-optimize mo, yung process lang, yung conveyor belt lang yung intindihin mo. Pero in a team like us na we're dealing with people and people is our main product or yung talagang we're banking on our the people service, di ba? Human beings are complex in nature. Emotional tayo, meron sariling aspirations, we have different work styles, iba yung mga values natin. So, ang daming differences na kailangang i-account when you're leading a team. Not to mention na, lalo na kung mas malaki yung team. Lalo na sa atin na malalayo tayo sa isa't isa.
So to make everybody rowing in the same direction, ang daming kailangan i-account na factors. Kasi at the end of the day, meron pa rin tayong mga individuality, may mga sarili tayong goals in life. So it's not bad naman to advocate for our own goals and our own aspirations, di ba? Pero for us to work as a company, as a team, we have to work in the same direction. Kailangan natin na we have to share the same values, and we don't have to forget about our individuality and our own aspirations, pero we have to work towards the company's goals, which is talagang mahirap, lalo na pag daily na nararanasan namin yan, may mga escalations about different team members. Pero that's part of the challenge and also the fulfillment. So human beings can be complex, pero once you are able to harness the potential and actually lead the team into that goal, sobrang fulfilling, di ba? Kasi we get to change lives, people's lives. So, and doon po nagtatapos. Thank you, everyone! Closing remarks talaga. Ayun, kayo naman. Ako na lang next, ate. So, siguro, ang tanong mo is, ano yung definition ng teamwork, di ba? Or ng team for Our me? personal experience siguro. Personal experience. When it comes to teamwork. Okay, sige. So, siguro ang sa akin is, actually, nung binabasa ko kasi to, shout out po kay Bern. Nung binabasa ko to, kasi nagko-work kami ni Bern sa Discord. Nung binabasa ko siya kanina, nasa Discord kami, tapos kinikwento ko sa kanya yung feedback ko dun sa binabasa ko. And then, naalala namin, kasi before kami mag-part ways, pag-jowa, pero before kami maghiwalay ng company or ng work ni Bern, magka-team kami sa dalawa pang kumpanya. Ganon. So talagang, yung bond and yung relationship na meron kami, strong talaga. And parang nung pinag-uusapan namin to, parang having yung teamwork, an idea of a very, parang well-oiled machine or a good team. Nalala namin yung team namin back at wag yun na lang bumbigan ng exposure yung kumpanya. Pero yung namin, yung team namin back at EY. Kasi meron lahat ng ilan ba kami nun? Mga 5 yata kami, 5 or 6. Pero kami yung pinakamaliit na team sa buong department. Pero kami may pinakamaraming process, kami may pinakamataas na volume, pero kami may pinakamataas na SLA, SLO. So, service level, yung kumbaga closing, pag-complete ng task. Kami may highest. So, parang kami, grabe, 6 lang tayo. Mas marami yung request natin by 150% compared to bigger teams na kasama namin sa department. Pero kami yung mas maraming na i-close na task at mas nakakapag-comply within the deadline. So, parang din ba't kaya ganyan-ganyan? Kasi somehow, yung personality and character ng bawat team member namin nagko-complement sa isa't isa. Not saying na perfect kami, lahat kami may flaws, lahat kami may mga weaknesses, pero dahil magkakaiba kami ng character and ng personality, we complement each other. Na yung weakness ko, strength ni Bern. Yung weakness ni Bern, strength ng ibang tao. Na ultimately, walang nahihirapan because everyone can help, everyone can assist you. Ganon. So for me, yun yung experience ko of a good team, of an ideal team. Na talagang we complement each other. Hindi lang sa strengths, pati yung mga flaws, yung mga mishaps namin, talagang nako-complement ng bawat isa. Ganun. Kaya magdotropa pa rin po kami hanggang ngayon. Shout out po, toot. Ganun. Kasi hindi naman ako banayaran para sabihin ko yung mga pangalan nila. Ayun, thank you po. Ako gusto ko din mag-share. Nakarelate ako dun sa mga sinabi mo, Jana. Kasi meron din ako naging team na ganyan. Pare-pares kaming business analyst. Different process yung hinahawakan namin. Pero alam namin yung ginagawa ng isa't isa. Tapos alam namin yung weaknesses and strengths ng isa't isa. So, yung tipong namamroblema yung boss ko na masyado na kaming
well-oiled machine na parang ano pa yung next na pwede namin next na pwede ipagawa sa amin or next na pwedeng maging challenge namin para mag-grow kami. So, magpo-pause ako doon. Baka masabi ko na yung later part ng book. But yun na nga. I think for me, the good part or the good team na at least in terms of experience is a team na alam nyo na kung sino yung kailangan ng tulong without really asking. And alam mo na ma-offer mo. Tapos alam na ng person na, okay, ito yung ino-offer niya kasi alam kong strength niya yun at weakness ko yun. So everybody's accepting of the help of everybody. So mas nagiging ano kami, parang alam mo yun, naisip ko dito yung mga nasa F1, yung madalas siyang ginagamit na example sa mga Lean Six Sigma classes. And yung galawan talaga nila, alam na nila kung saan po pwesto, kailan sila kailangan, bakit sila kailangan doon, yung mga ganon. So, yun yung magandang masasabi kong magandang laban ng team. Ganon. Yan lang. Thanks, Ate Peps. Feeling ko gulatin natin si Kuya Earl. Nagulat ka, di ka nakapag-unmute. Inisip ko kasi ang gusto ko talaga is yung sa Dragon Boat team. Kaso yun na yung sinabi ni Nina. Ooh. So para maiba ako. Kuya, lang natin kay Edge para pwede mo sabihin yung Dragon Boat team. Hindi yung sa Dragon Boat team. Ang may gusto lang ako i-add dun sa sinabi ni Ninang. Sa Dragon Boat team kasi, merong leader, meron ding adjutant yung leader. So si leader nasa harap, si captain. Meron rin yung adjutant, yung taga-ulit ng commands. Tapos kailangan nyo mag-grow, hindi lang at the same time, pero dapat in the same direction. So, para mapuntahan nyo yung goal. So, ganun din for me, ganun din kasi mga military commands, di ba? And ganun din actually sa kitchen. You cannot have too many chefs in a kitchen, di ba? Kailangan may isang chef, may sous chef, may mga line cooks, ganun. So I think, lahat naman ng thriving na team, ang essential talaga is, merong commander, tapos, merong second in command, kasi syempre hindi naman laging available si commander. Tapos, merong mga high-performing na team members. So, hindi lang ba sa team members, dapat all of you carry your weight. So, for me, yun yung perfect na team. Merong commander na alam yung gagawin niya, merong second in command na kaya siyang halinlinan, tapos merong mga high-performing team members na they carry their own weight. So, for me, yun yung magandang teamwork. Tsaka, despite na you know each other's strengths and weaknesses, naniniwala ako na teamwork ay kailangan talaga nag-over-communicate kayo. You talk to each other. Kasi unless alam natin basahin yung isip ng isa't isa, we can only assume. Which is, pag nag-assume ka, pwede kang magkaroon ng error. So, for me, communicate pa din. Communicate well. Yun lang. And I thank you, World Peace. Thank you, contestant number 3. Oy, magtanong naman tayo from the group. Sino po ang makakapag-share? Parang may bagong dating si Aileen. Ay, tara si Edge, nagtaas ng kamay. Edge, take it away. Ayun po. Gusto ko lang pong mag-share din. Gusto ko rin sanang sabihin na makaka-relate ako kay Jana. Pero, yung first experience ko with teamwork ay hindi maganda. For me kasi teamwork talaga, and what I got from the book is yung pinaka-basis na stress. Pero in my past work, yun na nga, sabi ko nga gusto ko sana makarelate din kay Ate Pepe and Jana. Pero dun po sa team namin, very dysfunctional po yung I work as a sales po kasi before ako nag-work dito. Tapos dun po sa sales team namin, ang pinaka unang bungad sa akin is yung unang sabi sa akin ng mga teammates mo, ingat ka kay ganito, huwag ka maniniwala dyan. So, ay, boom. Swiss miss Yun agad. po. Parang pasok mo. So, drama po. agad. So, bale, very high po yung politics, ganun. Tapos, yung trust very low. So, ang naging result po talaga is parang
yung quota namin or yung team goals namin, never po siyang na-reach while I was there. Then also, bago ako umalis, the week bago ako umalis, parang halos nagsisigawan sila dun sa office, muntik magsuntukan, ganyan. So, ganun po yung parang naging result ng ano. Sabi mo, tigilan nila panonood ng telenovela. Tapos Hindi ang ko nangyari na-videohan. pa, Ah, tapos ang nangyari pa, Kapag ang gusto binidyohan mo nilang mga gawin ganyan, is Kaya nga, is- marami naman may na-share ka sa amin. kasi po sa branch office po kasi kami, so bali 3 yung branches ng company. Tapos, since sa branch office kami, ang gusto pa nilang mangyari is, nag-away na sila, parang halos muntik na magsuntukan, ganyan. Ika-cover up pa nila yung nangyari, hindi na nila sasabihin sa boss. Sabi sa akin, huwag mo ikwento ganito. Kasi, nung pumasok ako sa team, parang, parang pinasok ako dun ng pinaka-boss namin. So, parang, ganun yung nangyayari sa, So, ganun ka-dysfunctional yung, So, I was very thankful. Ang first word ba ng mga team members mo doon ay hindi? Hindi! Sabi kasi ate, wag mo, wag. Wag mo. Wag. Eh, paano yan? Ganun. Sinabi mo sa amin. Ako. Wala na po Lumabas ako mo dating dyan. katrabaho Akala ni ko sales kayo. Baka kasi ang natin yung binibenta illegal, B, kaya ganun yung mga galawan. Hindi naman Ang droga maganda ba? example- Hindi naman droga. Maganda example ni Ed kasi yung experience niya of teamwork or lack thereof. Oo. Lack Actually, thereof. para meron namang ibang Word perspective. of the day. Word of the day. Ibang Word for the day. Yan. Pwede rin ganon. So, Yung team na ayun po. walang teamwork. Grabe. Okay, thank you, Dahil Edge. pinenter ni Edge, meron akong gustong i-add. So, hindi naman sa hindi ko na kailangan sumipsip kay Ninang kasi very close naman na kami. Pero sobrang layo ni Ninang sa una kong boss. Ganito ba kalayo? Sobrang layo talaga. Ganito Yung kalayo. una kong boss, namamato ng journal, ganon. Tapos, Natamahan ang tawag ka? kapag pumunta ka, hindi ako tinamaan. Okay. Tapos, ang tawag kapag mag-report ka sa kanya, ang tawag audition. Kapag pinapunta ka niya sa office niya, ang tawag audition. Kasi lahat ng lumalabas, umiiyak. Ganun. Taray. Ganun yung una kong boss, as in, toxic talaga. Tapos, nagkaroon ako ng reputation dun sa una kong work kasi ako lang yung hindi umiyak sa lahat na nag-report sa kanya. Kahit mga managers umiyak sa kanya. Ganun. Strong. Pero kasi, strong. sanay na ako sa mga kumag. So, hindi naman ako maiyak sa mga ganun. Kasi Pero na-train yun, ka na doon sa position ng work. Sa org, kasi rin ako tawag doon? ROTC, yung mga ganun. So, sanay na ako doon sa mga medyo may mga kumag talaga na tao. Na hindi mo maintindihan, saan ba nanggaling yung trauma nito para mang power trip ng ganito, di ba? So, parang ready naman ako sa mga ganun. Meron pa nga yung humiliate ka sa harapan ng team during a meeting. Tapos, pag i-end niya yung meeting, ipagpipray ka na. Ay, pagpipray kita. Wow, taray naman ni Jesus! Tapos, hindi, ang contrast nun kay Ninang, ang natutunan ko naman sa kanya, medyo strong din kasi talaga yung personality ko, pero ang natutunan ko kay Ninang is yung grace, na kung kaya mong bigyan ng grace. Slightest hint na nagpa-power trip dito, kino-call out ng harap-harap, power tripping ka today, may rekla ka ba? Hindi manipulator lang siya. Yes, talaga? It's against persuasive kasi ako na tao, kaya manipulative. kaya rin siguro ako nasa sales. So, I think ayun. So, I think you're a scammer. Yun yung scammer. Pero yun yung ko talaga, yun yung difference na hindi ko sinasabi na perfect work environment yung VC guys pero if you can adapt to the culture, sobrang layo na sa ibang industries na pwede nyo. Kung na-broken na kayo ng corporate world, mas maintindihan mo eh. Naranasan ko din na winokoutan na. Nagpe-present ako, nagawa akong PowerPoint, winokoutan ako kasi gusto niya spreadsheet.
Mali ka kasi, yun yung pagkukulang mo. Naranasan ko yun. Pero hindi pa yun, mas marami pang mga toxic stories na ano. Kaya kung hindi mo naranasan yan sa corporate, wala ka talagang point of comparison. Sweet, parang may gusto kang sabihin. Akala ko si Kanye West Hindi, naman. Wait lang, nag-release Naalala ko sa lang album. kasi dun sa dati kong company na, di ba, 3 years din ako nag-BPO. Tapos, alam naman sa BPO, sobrang, toxic naman talaga yung culture. So, yung good thing dun sa napasukan, hindi man sa good thing. Lagi ako napupunta sa top team. Dahil, di ba, laging ko sinimamata sa Our top stats si nila. Parang ganon. So, sobrang ganda nung stats nung team namin. As in, pulido, literal na may option kami mag-pick ng schedule namin, may option kami pumili ng bay. Yung privileges nandun. Pero yung feeling ko yung one thing na hindi ko masasabi na okay dun sa team na yun, kagaya nung experience ni Earl is, yung boss talaga namin, yung naging TM ko, tsaka yung OM namin, although open door policy sila, parang pag nagkamali ka, buong floor yung makakaalam na nagkamali ka. So parang ano yung trigger nila para maging magaling ka is ayaw mong mapahiya, ayaw mong magkaroon ng technically parang trauma kayo. So may dala siyang bell, tapos Oo. maglalakad ka sa buong place. Maglalakad ka ng hugo, masasabihan ka shame. Parang tapos sila at the end of the day, yung supervisors ayaw nila kumuha ng calls. So ang mangyayari lang, hahayaan ka nila na sabihin natin magkaroon ka ng retractor or like no. Tapos, saka kanila feedbackan after mo makuha yung no. Tapos, rinig ng buong yung day. Kung ano yung call mo, kung ano nangyari sa ganun mo. Medyo ganun siya ka-toxic way before. Kaya parang ako, sabi ko, ayos yung benefits, okay lahat. Pero puta, sobrang damaging parang sa psychological or mental health. Nakaka-trauma yung parang experience. feeling ko sa akin, yung talagang ideal team or like a definition of teamwork is like Google. Yung Google Workplace. Although toxic naman sila right now. Pero still, nung nag-start sila before kasi. Inside office. Parang prioritize nila yung una, walang weird na suggestion sa kanila of project. Kasi nakakita sila ng good thing about every idea na ilalabas mo. Parang ganun yung Google eh. They're into things na kung para sa'yo weird yan, feeling ko moving forward, it's gonna be helpful for other projects. Saka kanila i-deliberate or ibibigay sa ibang teams. Tapos, at the end of the day, parang din sila, parang mixed reality, parang moving forward. So, yung ideas mo na sa tingin mo hindi pa siya applicable right now, moving forward, alam nilang ma-adapt. Plus, pinaprioritize talaga nila yung psychological health ng mga members nila na parang, okay, pagod ka, eto, may allowable break ka, need mo ng kausap, okay, may psych na available sa floor, eto, mga ganun. Medyo, talaga. So, pero, feeling ko parang, ang hirap din makakuha ng ganun trabaho before ka makarating dun sa part na talagang yung ideal team mo nandun na parang ganyan. So, yun. Yun lang. Yun yung experience ko. Kaya nang natawa ko nung sinabi ni Earl. Kasi talaga, yung TM ko before, ayoko na. Thank you, Sweetie May. Pero, parang si Elaine may corporate background ka, di ba? Bago i-share ni Elaine yan, gusto ko lang ipaalala sa inyong lahat na yun ang importansya ng HR sa buhay ng team, ha? Huwag kayong pumayag na maalipusta kayo. Huwag kayong pumayag na pinabastos yung pagkatao nyo dahil hindi naman nila binili yung kaluluwa nyo para gawin nila yun sa inyo. Gamitin nyo ang Human Resources Department. I so totally agree, John. Para ipagtanggol kayo. Ganito nga kasi, simula naman pagkabata, ang tinuturo lang sa atin na kailangan magaling ka sa math, kailangan magaling ka sa science. Pero kailangan magaling ka sa EQ, ganito ang leadership. Hindi naman kahit ka sa college, walang business na talagang in-depth na sabihin, ganito, pag manager ka na, dapat ganito mag-coaching, ganito mag-one-on-one, ganito mag-performance evaluation. Tinuturo kung paano mag-optimize, mag-root cause analysis, mag-5 whys. Pero hindi tinuro na, paano pag na ganito, nagwala yung mo. Paano ba nag-away kayo ng boss mo? Wala nang tinuturo na ganun. So talagang ito, inaaral nyo
through experience na lang. Kaya nga sabi ko nga noon pa lang talagang iniiyakan ko yung mga ka-org ko nung college. Sabi, iniiyakan. Mura pa lang. Hindi kasi sabi ko, bakit Whip niyo. walang gustong mag-presidente, walang gustong mag-ganito, mag-officer. Sabi ko, itong organization na to, dito kayo mahahasa kung paano mag-lead ng team. For free. Totoo. Nang iba Mahalin nagbabayad niyo pa ang ng mama leadership niyo. training. Mahalin niyo yung mama niyo. Diba? Kasi sabi ko, lagi sinasabi sa kanila, pag sa corporate, di mo pwedeng gawin na, uy, magpa-practice ako, magda-trial and error ako pag para maging team lead. Hindi mo pwedeng gawin yun kasi risk ka para mawalan ng trabaho if you don't do it right. Pero sa org, imagine nyo, you have to lead a team. Wala silang bayad, hindi sila pinapasahod para maging member ng org na yun. Tapos walang mga sahod tong mga to, walang mga pang-ambag. Pero you have to lead the team. Kailangan you have to come up with funds, with income generating activities. You have to compel them to follow you. Doon talaga mahasa yung motivational leadership. And it's for free. You can do trial and error, di ba? You will be involved in planning, in budgeting, in risk assessment, in organizing, in managing stakeholders. Kaya sobrang talagang ina-advocate ko na sumali kayo ng org for that matter. Kasi doon din ako nahasa. Doon ako nahasa na pag may event, lahat maglilinis kahit ako. Walang nakatunganga. Talagang kahit babae ako, inutusan ko lahat. Hindi pwedeng walang ginagawa. Doon ako nahasa. Kaya talaga napaka-importante nun. So, hindi kailangan na maranasan nyo yan sa corporate. Pwede nyo maranasan yan habang nasa college kayo, nasa sports team kayo, di ba? So, take every opportunity as a learning experience kasi nga, yung iba nagbabayad pa para mag-leadership training. Hindi gigil na naman ako. So, bakit mahalin nyo kasi yung mama nyo? Kayo naman eh. Hindi nyo minamahal yung mama Mahalin mo. Matrix Eloise Mama mo. Elaine. Gusto ko marinig yung corporate experience, Elaine. Go, Elaine. Clap. Pasabugan mo kami, go. Pasabugan mo kami. Para same kami nila, sweet, or Labasan ng edge. trauma to. Labasan ng trauma. Trauma dump. Kasi po. Episode. So, ayun, para sa kaalaman ng iba, nag-work po ako sa government. Yan. Na lang. Ganun. 6 years ako doon. Hindi pala lahat ng employees sa government is regular. So, sa 6 years na yon, wala akong nakuha any benefit. So, ayun. Kahit SSS? Wala po. Ay, teacher, meron naman. May That's share sila. crazy. May share pala. Tawag Pero daw I pala mean, to eh. like bonus, never ako nakatikim ng ganon. Tapos nagbabayad ka ng tax, no? Wala talaga. Tapos ang nakuha ko lang ay sakit. Trauma. Ayun, trauma, ganyan. Ganon. Talaga, ewan ko ba, siguro sa Pero akin. tumagal ka na 6 years. Yes, kasi nag-expect ako na baka dumating yung point na makontractual kami. So, yun yung talagang pinupush kasi noon na, uy, may batas na ganyan. Pinush na sa, ganun na May pain. Parang paasa lang pala. Yung sabi ko, ay, wala na to. Hanggang sa umalis na ako, ganun pa din ang sistema talaga. So, ayun. Kahit naman doon sa previous company ko na Australian company, parang ganun din. Tawag ito, lagi na lang nilolowball yung mga Pilipino. So, ang experience ko sa teamwork talaga is parang depende siya sa environment talaga and dun sa mga tao. Lalo na sa management. Ayun. So ayun nga. Parang ang pangit ng ko, yung iba nga nakalimutan ko na eh. Parang nirepress ko yung yung trauma na naranasan ko. Ayaw ko nang balikan. Ayaw ko nang balikan. Parang ganun. Pinushback na ng utak mo yung memories kasi hindi maganda. Ayun. Kasi ako yung tao na ewan ko ba, nung experience ko before, pag teamwork, dapat tulong-tulong kayo. Ang nangyayari kasi parang, pag ikaw yung, kunyari, ako kasi, parang ang tendency sa teamwork noon, ako yung parang ending nagli-lead kasi walang gusto mag-contribute, ganun. Pakiramdaman. So, ikaw yung leader na gumagawa ng lahat. Tapos ang nangyayari, ako pa yung masama. Kasi, kunyari, may na-achieve ako. Bigla akong pagchichismisan, nasisiraan ako, ganun. Kaya, ito mo sila sa akin, be.
Amin na. Ang weird. Ang weird talaga. Paiyak na si Kaya- Elaine. Tissue. Naalala Grabe ko kayo. siya, oh, girl, Totoo minapatuloy na, luha. Amin na. Bibigwasan natin. Amin na. Ayun lang, ewan ko, ang Saan weird. So, dito ko lang talaga na-appreciate sa VC. Wow, may ganun eh. Yung sa teamwork Guys, ano talaga. daw Iiyak wala na, daw guys. dagdag sa hour Yeah, na ano yan. real talk real Wala talk. daw dagdag sa hour Talaga. ni kapag sinabi nyo na yung ano nilang team ay Ay, marketing busy, hours ko lang Wala. po. Gawin, Wala daw, wala ano lang daw. po, billable. Wala pang bonus yan. Wala. Walang bonus, wala. Ako may disclaimer. Hindi daw to kasama sa KPI, wala. Pero di, Ayun lang. So, ang pangit talaga ng experience ko before. ang Tapos, pangit niya. Hindi pangit naman talaga. yun. As in, kaya dito sa BC, nung nagsimula ako, talagang, hindi kasi ako Jollibee. So, talagang, pinapakiramdaman ko muna yung mga tao. Ganun Uy, kasi ako. nagagalit si Zar, nasa Jollibee siya. Huwag mo Kaya nga. Ay, tut! Ate Eloy naman. Tut! Nakikiramdam talaga muna ako bago ako mag-perform. Ganun ako. Kasi na ano na ako eh. Nakita ko siya na-trauma na ako. Na-trauma kapag nagpa-perform ka, parang nagmamarunong ka daw. Oo, ganun. Parang ang dami na-intimidate sa akin, ganun. Kaya, kasi masyado kang magaling, be. Tapos you're in the wrong pond. Masyado mong ginalingan. You're in the wrong pond, parang, be. Kaya ito kwento ko lang share ko lang, kasi naalala ko lang, yung boss ko dati sa government, parang, ako kasi yung may hawak na solo parents nun sa Region 3. Ayan. Tapos, parang, dapat siya yung magtutok, kaso hindi siya available. Parang i-discuss lang yung batas. Yung mga tinotok ko kasi noon, mag-discuss ng batas about solo parents, ganyan. Tapos, so ako yung next in line, parang ganun. Tapos ay sa Bataan, ganyan-ganyan yung mga tao diyan, mataas expectation, ganyan-ganyan. Tapos ang ending, nung after ko mag-talk, parang napuri ako, dami nag-picture, ganyan-ganyan. Tapos may bayad pa. May bayad pa, yun, hindi ko alam. Tapos parang nabibitter siya, yung gano'n na, so, nainggit sa'yo yung boss mo? Oo, ganun yung experience ko, kaya, ayun. Ang Kaya pangit. you're in the wrong pond. Oo, yun nga eh. Parang, sabi ko nga, ang teamwork, depende siya sa environment din, sa tao. Ayun. And the management. True. Tsaka parang, dito ko na-realize, with your feedback, yung everybody's feedback, iba-iba yung yung mga leader experiences natin, yung company experience, even the team available for us. Tapos I think ito yung masasabi ko na buti na lang nung first time ako na-promote at yung mga sumunod kong promotion, namimili ako ng boss. So, every time mag-a-apply ako, tinitingnan ko sino ba yung manager nung a-applyan ko. Or kung sino nag-interview sa akin, I always ask that person questions na alam ko eventually maapektuhan ako. So kapag hindi pumasa sa akin yung boss ko na yun, kahit pumasa ako sa kanya, dinidecline ko yung yung role. Kasi hindi ako magiging masaya. Kung hindi ako magiging masaya, bakit ko kukunin yun para sa pera lang, 'di ba? So yun. Correct. Si Eileen may corporate experience din. Kamusta? Ano ba? Siguro po yung mga first job yung problema sa akin. First job, second job. Yung first job ko, yung recently, wala naman. Okay naman. Hindi naman sa Kasi siguro, nangyari na sa akin yung ginagawa ni Ate Pep. Parang, sinasama mo na sa interview question yung at least culture. Kasi, kumbaga, naapektuhan ka na from the past eh. So, doon ka na lang babawi. Alaman mo na lang yung oo, may trauma na eh. So, doon mo na lang babawiin. Yung una kong work, kami, team of 3. Tapos, isa yung boss kasama na doon. Tapos, dalawa kaming, tao niya. Tapos, makinain nila ako. Wala akong laptop. Sinabi ko naman yung tinanong nila ako. Wala akong laptop. Sabi ko. Tapos, nung nag-start na ako, work from home? Eh. On-site po, on-site. Tapos work from home, tapos walang laptop. Tapos po, nung nag-start na ako, wala akong gamit. Start-up kasi siya. Wala akong gamit. So, pag mag-i-email ako, magsa-cellphone ako. Sobrang itong pag-i-email. Kasi yun yung source na meron ako eh. Yung isa kong sa work, meron siyang laptop. Tapos, nalala ko, nung time na yun,
parang nagagalit siya sa akin, yung cellphone daw ako ng cellphone. Ano yung gamitin ko? First of all. Tapos, nag-request pala siya ng laptop. Ano yun? Telekinesis, telepathic, ano yun? Tapos, pero nung hinay nila ako, sana hindi na lang nila ako hinay, di ba? Kung ganun na. So, nung nag-request pala siya ng isang laptop, kasi ang paborito niya, yung ka-work ko. Ano pala yun? Inampun niya pala yun. Tapos, parang pinag-work niya lang, kaya saan din siya nag-work, ganun. Tapos ang na-requestan niya, dahil medyo parang, ewan ko kung spoiled ba, nagagalit yung ka-work ko na bakit isa lang yung laptop na ni-request. Parang yun lang yung kaya ng budget. So, ginawa niya, doon niya binigay yung laptop. Tapos ang ending, ang binibigay sa akin ng ka-work ko, yung laptop niya. Kasi ang gusto niya, bagong laptop. Tapos, parang dumating yung time na parang may mga agreement pala sila na para bibigyan niya ng incentive yung ka-work ko pag may na-hit siyang goal. Tapos, doon ko naramdaman yung parang may favoritism talaga yung boss. Yung parang sa kanya lang, bakit sa kanya lang sinasabi? Bakit ako hindi ko alam? Tapos parang nadulas lang yung ka-work ko. Parang dumating sa point na nagsasakit ako, naalala ko yun kasi nadulas ako, tapos nabalian ako nadulas ako, tapos pinag-work niya ako kahit naka-sick leave ako noon. Hindi na ako makalakad. Tapos nag-work ako nun sa bahay. Gusto niya mag-follow up ako sa mga tao. Kasi parang ang role ko kasi ng broker officer. So, naghahanap kami ng broker, ganyan. Hanggang nung sahudan, hindi din pala ako sa sahod. Alala ko yung sinahod ko nung 2K lang. Isang tapos. Charity work pala, NGO. So, tapos hanggang hindi na talaga ako motivated kasi kahit parang bakit sila lang yung palaging may agreement, hindi nila ako ini-involve dun sa teamwork, ganyan. So, hindi din talaga mag-work yung teamwork kung hindi kayo in sync sa isa't isa. Tapos, kung ganun, parang dysfunctional yung team. Hindi ko alam, parang feeling ko that time, ano ba kasalanan ko sa inyo? Bakit ganun? Ba't may ganung setup? Pero in the end, poor leader. Pero in the end, umalis na lang din ako kasi dumating ako sa point na nagkakasakit na talaga ako. Tapos pumapasok kami nun parang 6 days a week. May OTPY, tapos pinapadala kami sa kung saan-saan para magtrabaho. By the way, ito ay Distaland. Tapos minimum. Tapos wala lang, grabe lang. Minimum Grabe 2K? Hindi kasi ako pwede sahod ng isang, ako 8 days ata. Pero trabaho niya ako sa bahay. Ayun. Sino ba ba? Parang sorry. Go lang. Kaya po ako, yun lang. Sorry. Si Ying ay lang. nagtrabaho sa production. Tama, production. So parang corporate setting din. Tama ba, Ying? Yes. Anong experience mo naman? Isang kapatid po natin na magpapatotoo. Let's go. I think with production kasi for me in my experience, the way I look at it, yung teamwork with production is parang relay instead of the both theory. Kasi for me, as a production manager, it's my responsibility to take care the producers, the directors down the line to the utility. So parang for me, it's a relay kasi okay, I got this task. I will designate agad, and then it's trust na lang. Okay, I give the job to the utility, I give the job to the stage managers and all, and then parang let's just hit a goal. Let's do this successfully, and let's do this with integrity. And yun lang. At the end of the day, if ever may nag-fail. Yung nag-fail yung tao below me, it's my responsibility. Kahit utility pa yan, it's my responsibility kasi the producers trust me So
ako yung kumuha ng tao. So, parang commander responsibility na lang. But the thing is that I just trust my team, and I parang hindi ko sila, I don't check on them like every minute, every day. I just give them the task and trust na lang talaga and pray na lang na walang mabulilyaso. So, ganun lang. Yeah, I think for me that teamwork is relay. Okay. Si And Kit ba? crossing the finish line of success. Okay. Si Kit, nag-corporate ka ba? Gusto nyo ipacheck yung mga process nyo. Yun yung ano niya. Yun yung expertise ni Kit. Makikita niya yung loophole ng process, loophole ng tools, ganon. Joel din na minsan. Pero professional. Kaya nga po. Kaya nagpa-plan out kasi ako na ano nga ako bakit di ko agad nakita tong BCPH kontra sa doon sa wala ding bonus yan ha. Baka kasi yan disclaimer. Walang bonus yan kita. Baka nag-expect ka. Walang dagdag yan. Kailan po. Yan po. Okay. Si Zar, na fresh from the corporate. Fresh. Tayo kasi yung first experience si Vince kaya parang, wait lang, hintayin natin. Sabi ni Kit, sabi ni Vince, sorry, wala pa po ako idea. Okay. Hindi pa siya nababroken ng sistema. Si Zar ay nasa po ngayon? Hindi ka namin marinig. Si Zar ay nasa toot. Currently employed. Yeah, currently employed sa din. So, okay naman yung experience. Actually, this is my second job. So, yan. So, compared sa first, sobrang bait ng team. And I feel that, nag-improve because of the dynamics. Nag-enjoy ako sa experience. Hindi ako masyadong, stressed sa work. Then, I appreciate na very communicative din yung manager ko. So, I think that's a plus talaga na, mabait sila and they really care sa akin kasi dati yung first ko. Well, sa production kasi yun. Wala pag yung mga tao sa akin. Sobrang lost ako. Nasa-stress ako. Process engineer pa rin yung title. Pero nasa soap manufacturing ako sa Kabuyao. So, yun, laging OT. Tapos walang tulong yung mga tao. Oo. Medyo sobrang stressful as a first job. Nabaliw ako. Yeah. So, yun, na-appreciate ko naman yung importante talaga na, I guess, yung culture fit as well. So, that's really a plus din. I feel like yung sa first, baka hindi din ako culture fit doon. So, yun. Okay. At least, hindi ka naman masyadong na-broken ng sistema. Yes. Kamusta naman yung experience ng teamwork? Kita ka po ba? Wait lang. Rinig ka namin. Teamwork. Okay naman. Okay naman. Okay, good. Napaka-substantial ng input ni Vince. Nag-part ways yung dagat, gano'n. Bumaba si Jesus, gano'n. Dumating yung mga angels. Pero nag-org ka din, di ba? Nag-org? I mean, hindi ko nagustuhan kasi okay lang yan, B. Okay lang. Hindi ko naman nagustuhan kasi wala, bakit na experience. Hindi ko feel yung significance ng work ko, ganun. Ano lang ako, tagagawa ng mga publication. Graphic design, yun lang naman ginagawa ko. So, wala masyadong interaction? Unpaid effort. Individual contributor ka lang, ganon. Opo. Yun lang naman. Hindi ka na ganon. Socio-cultural committee head yan. Marketing head. Yan. Parang hindi ko kaya. Bakit? Hindi pero may mga ganun, di ba? May mga ganun, di ba? May mga head din kayo. Yan, si Char, naging head. Ano si Char? Naging head ng publication. So, nag-work ako under sa kanya nung college. Oh, iba pala naman talaga si Char. Iba pala unang boss ni Vince Pero nung dito sigawan ka ni Vince, no? Tama ba yun? Kaya pala walang masyadong comment si Vince kasi dito yung una niyang boss.
Oo. Zar, takot siya. Ayun ang first experience mo ng power tripping. Power tripping. Ayun ako, dito si Zar. Naku, pag nagsabi ako ng masama, pa rin tingin sa akin ito. Si Zar pa rin. Hindi na daw siya masaya dati. So, Sabi ni Zar, noted. Okay, andyan po nagtatapos. Tapos na. Okay na to. Tapos na. Okay, guys, okay na to. Okay na to. Thank you, team. Bye-bye. Wait lang, yung sa next na chapter. Wait lang, kasi alam mo may tanong. Tapusin mo na. May tanong yung slides. Kayo, inano nyo yung slide. Wait lang, i-share ko. Saan na yun? Ang first chapter is the first dysfunction. Tama ba? Kasi na-hook na ako nasa page 300 na ako Grabe naman talaga yung pagka-hook. As a hookerist, wait lang, resharing. Hindi nahanap ng Gmeet window. Oh, there you go. Okay, I'm back. Alright, give me a second. Thank you very much. Alright. Okay, so may question kasi dito. O sige, nag-share naman na kayo ng mga experiences nyo. Kahit dalawa na lang from the group. Isa mag-answer ng how does the absence of trust manifest in teams? So, di ba nagkwento na kayo ng mga good experiences nyo with the previous team or yung bad experiences nyo, yung mga striking na traumatic experiences nyo sa mga teams nyo before. Pero we'd like to know, parang how does the absence of trust manifested dun sa mga teams nyo previously? And the other question, how can vulnerability build trust in a team environment? Ate, ikaw sasagot ito number 2 kasi vulnerable ka. Pero paghanda mo na. Yung sa number 1, siguro mag-start tayo kay, ayun nag-exit, mag-start tayo kay Elaine. Kasi si Elaine yung, naabuso ng panahon. Panahon! Pero ayun nga parang tingin mo dun sa team dynamic nyo, paano nag-manifest na these people doesn't trust you, na parang kaya pala nila ako di bate kasi may mistrust sa team. Ayun. Napaisip ako. Pero siguro feeling ko pinaka-factor lalo na sa government kasi parang dun talaga nagre-reflect yung tawag itong crab mentality. So ayaw nila na may nakakaangat, dapat sila lang kasi syempre yung di ba, may mga parang promotion, ganon. So siraan, ganyan. So ang pangit talaga, no? Mas baka high school, So ang pangit talaga ng politics sa government, talagang very siya. Obvious na obvious, ganon. So kaya nga pag sabi nga sa amin, kapag pumasok ka sa government, dapat trust no one. Yun talaga yung ang usapan sa amin. Yeah. Kaya yun nag-manifest yung grabing politics, tapos yung chismis. Ayan, biktima ako ng ganyan. So ayun. Sipsipan sa chismis. Sipsipan, ayan. Backstabbing. Ayun, yun yung experience ko. Kaya hindi tayo naging magka-team. Eh di sana kapag may nag-backstab sa'yo, ako yung nag-stab back. Ready na akong manaksak, ganon. Turo mo sa akin, because sila nakatira, Nagiging ko ngayon, Hindi ako natutuwa. Pero okay. Thank you, Ate Peps. You raised a hand. Yes po. Hindi, gusto ko lang sabihin to sa how does absence of trust manifest in teams. Kasi naalala ko, there is an experience where yung team leader himself, wala siyang trust dun sa buong team. So, there's a lot of stress, konting mali, konting issue, na kaya naman siyang ma-resolve. Instead, everybody focusing on solution. Everybody's focused on, galit na naman siya, mainit na naman yung ulo niya. So, hindi maganda yung work environment, no? Siguro dahil hindi niya in-expect na mag-lead siya ng team na malaki. So, medyo yung yung pressure niya sa sarili niya, na hindi ko alam kung saan nanggagaling, medyo malala.
And it create that vulnerability kasi dun sa team. So, nung in-inherit ko yung team, isa pong traumatized people yung mga tao. So, it was a difficult time to build that trust again. Kasi magkaka-team na kami for a while eh. Tapos, hindi kami, galing kami sa state na vulnerable, stressed, konting issue, parang hindi na sila mapakali, ganyan. So, we had to rebuild it. So, laging may weekly meeting na ang meeting lang namin para lang magsikahan. As in, setting aside a time to meet and get to know each other, play games, or just eat out. So, nirequire ko na may ganun. Tapos, people are not accepting of feedback. Pagka pinatawag sila, ibig sabihin sa kanila may ginawa silang mali. So, ni-rebuild ko na hindi porket pinatawag ka may mali kang ginawa. Pwede rin posible na may gusto lang kayong pag-usapan, mag-catch up lang kayo. So, it took a while for the team to really get to that point na konting meron silang nafe-feel, meron silang hindi magandang imbalance at work. Hindi nila na-share yun before. Pero after some time, I'm happy na sasabi nila. So, napaghahandaan ko kapag, kunyari, may isa, ayoko na, papagod na ako sa work ko na to. So, nabibigyan ko sila ng other work, ganyan. Or kapag sinasabi nila na, I feel like di na ako natututo, ganyan. Binibigyan ko sila ng opportunity to learn something else or go to a different team para mag-learn. And then, babalik din sila. So, yung trust, medyo mahirap siyang i-build lalo na kapag na-traumatize na yung isang buong team from having that trust. So, yun lang naman ang ma-share ko. And I think for this chapter, yung knowing the team, at least allowing yourself to be aware of what people can do, how people think, how people respond and react to things. Allowing yourself to be aware of that allows the team to grow and, build that trust together. Yun lang po. Thanks, Ate Pe. Maganda yung sinasabi na type A, type B, type C. Yan, intindihin po natin yung mga ganon. Type A diabetes, type hepatitis B. Kasi mali yung Google search natin. Anyway, thank you, Ate Peps. Sige, mag-proceed na tayo sa second question. Ate Eloy, how can vulnerability build trust in a team environment? Wait lang, nag-generate ko si ChatGPT. Okay, sige. Bigyan natin siya time. Huwag natin siya i-pressure. Kasi sa akin, ang vulnerability kasi, may question si Sweet muna kanina. Go Ying. Take it the way. Wait lang, nauna si Sweet. Sweet. Hindi, mali yung pindot mo sa akin, pero sige. Try ko sagutin yung tanong niya, yung pangalawa. Kasi I like that. I like that energy. Let's go, Sweet. Tawag yan. Yung one thing na natutunan ko based dun sa kliyente ko kay Lian, yung difference ng kliyente ko before sa kliyente ko ngayon is, una pa lang, vulnerable na ako kay Dipa. Like, sinabi ko na siya, hindi ko yung kaya. Parang mga ganon. Or, let's say na parang, di ba, may experience na may bagyo. Before pa bumagyo, nagsabi na talaga ako sa kanya, oh my God, willing ko tumakbo sa kabilang bayan pero wala pa rin assurance na may kuryente. Yung parang the fact na pinapakita mo sa kanya yung side mo na normally hindi mo ina-admit. Or like, for example, may mistake ako, parang ganon. Feeling ko kasi yung good thing about it, when someone admit their mistakes, show their weaknesses, or say their knowledge gaps na experience niya, nagkakaroon ng understanding yung both ends, let's say yung manager mo at saka ikaw na nasa RVA or empleyado, na there is an option for you to learn or like a bridge for you for collaboration. Pag nandun ka sa point na willing kang ipakita sa kanya na, nagkamali ako dito, paano ko ba to gagawin? Nun, biglang yung boss mo, parang kapag vulnerable ka sa kanya, mas mabilis niyang but siya
at least hindi ko na siya kailangan tanungin kung ano yung nangyari sa ganito. Willing siyang i-admit na may nangyaring ganito. So, mas mabilis na ayos yung problems na sa halip na i-keep mo siya for the longest time, tapos na marami ng time yung lumipas before siya, parang ano ba yan, too late na before pa ma-fix yung issue. The fact na lagi mong nauunahan na vulnerable ka when it comes to every aspects ng workload mo, mas napapadali yung trabaho mo. Kasi nalalaman ng boss mo kung ano yung problema niya, ano yung knowledge gap na kulang sa kanya, saan siya mahina. So kung mahina siya sa ganito, okay, may tech tayo, meron tayong consultant, hindi mo alam yung ganito, wag ka mag-alala, nagbayad tayong consultant, mag-collaborate ka sa ganyan. So, mas nagkakaroon ng room for learning, room for improvement, room for discussions, and at the end of the day, para sa akin, mas nagiging confident ka dun sa available ability mo as a VA or as a manager na moving forward, parang hindi ka takot na magsabi na, parang hindi ka hesitant na magsabi na kulang po ako sa ganitong idea, willing po ako magtrabaho, willing po ako matuto. So, feeling ko yun yung good thing kapag vulnerable ka sa team mo. Yun. Thank you. Napaka-wonderful ng insight na yan. And that's true, na kasi minsan nakakalimutan natin na parang, I have to be professional, set ako ng boundaries kay client or kay supervisor or kay manager. Tapos nakakalimutan natin yung human side of us. Kahit ng boss natin, kahit ng team natin na meron tayong human side na not every day we're 100% okay. Not every day kaya natin mag-perform at our fullest potential. And kapag kinommunicate mo yun sa team mo or even sa client mo or sa supervisor mo, they will understand kasi tao din sila. They experience the same challenges, the same struggles that you do. So kapag sabi mo na, sorry, I'm not feeling well, naiintindihan kasi nakakasakit din sila. So naiintindihan nila unless robot yung boss mo, di ba? But yes, being vulnerable, it builds trust because you're showing a side of yourself na usually hindi pinapakita ng karamihan. Ate Eloy, bilis, ipangwakas mo. Ito kasi, vulnerability, dalawa kasing meaning yan, di ba? Parang vulnerability as, let's say, castle, tapos nasa battle kayo. Yun yung parang weakness mo na pwede kang i-penetrate na enemy. Pero in leadership kasi, siguro ang biggest na definition ko ng vulnerability is actually very life-changing sa akin yung TED Talk ni Brené Brown about vulnerability. Kasi yung parang, nung napanood ko yun, puchik, ito pala yung ibig sabihin pag intellectual ka, naiintindihan mo yung sinasabi dun sa TED Talk na yun. Kasi kung normal ka ng tao, parang hindi naman yun yung normal na usapan sa kanto eh. Parang, doon ko na-appreciate na, okay, buti na lang nakapag-aral ako, naintindihan ko tong video na to. Pero sobrang lalim niya. So I suggest you watch that TED Talk kasi sobrang talaga siya, sobrang meaningful niya. Na for me, ang vulnerability is not a sign of weakness. It's actually the measure of courage. Kasi the fact na willing ka na expose, lay yourself there to everybody, shows the humanness in you, yung humanity sa'yo na hindi ka, lalo na pag leader ka, napaka-importante nito, di ba? Na parang, hindi ka yung leader na almighty, all-knowing, omnipotent, omniscient, na hard to reach na leader. But when you show that side of you, mas naintindihan ng team members mo na ganito pala. So may level of, yung nagiging deeper yung level of understanding, saka yung empathy. And then they would buy in more kasi naintindihan ka nila. Compared sa isang leader na sobrang strict, hindi mo malapitan, laging galit, di ba? So, lalo na sa setup natin na remote tayo. So, kung walang open communication, wala na. Hindi naman tayo magkakasalubong sa pantry, di ba? Para mag-small talk. So, communication talaga is key. Kaya din tayo nag-host ng mga ganitong activities na paid. Dapat nagtatrabaho na tayong lahat ngayon. Pero kasi napaka-importante po na dinidevelop din natin yung mga personal character, yung mga character natin, hindi lang yung mga skills natin. More than anything, it's the character that you have to develop. Hindi lang yung skills. Kasi yung skills, baka pwedeng gamitin mo yan dito sa trabaho na to, hindi mo na magagamit dito. Pero yung character mo, once na ma-hone mo yung personality mo, yung character mo, yung communication skills mo, yung leadership mo, yung integrity mo, lahat ng pwede mong i-develop,
dadalin mo yan kahit saang company ka mapunta. And I thank you. World peace. Support Palestine. Thank you, ate. World peace na nga. World peace. World peace. World peace. Panoorin ko nga ulit yun, yung vulnerability. Ate, send mo yung link sa professional development para naman maparod din namin. Ayan. But also, thank you sa lahat na nag-attend today. And I hope next week mag-attend pa kayo kasi mas magiging interesting na yung story kasi mag-unfold na yung buong fable. So if you have the time, please read the book. Pero kung hindi nyo naman nababasa, huwag kayo mag-guilty. You can still come and join and makibalitaktakan kayo. Basta plug lang po doon sa kandila ni Ate Pepper. Ang bango, Ate Peps. Nagkakandila ko. I love her kandila, Ate Peps. Actually, yung candle ni Ate Pepper, mas maganda pa kaysa dun sa mga scented candle dito. Walang halong charot. Like, ang it's so invigorating. Oh, hindi nyo kinaya. Invigorating. Hindi ko alam meaning nun. But anyway, guys, thank you for your time. I hope mag-enjoy kayo sa weekend nyo. Marami pa tayong gagawin for today and for the following weeks. Pero thank you sa time nyo today. See you next Friday. Bye-bye! Bye-bye! Next week!